And good morning po sa ating lahat and happy Sabbath. Welcome po sa ating Hour of Worship program. At una po sa lahat ay tayo po ay pasalamatan natin ng ating Panginoon Diyos sa araw na to na tayo po ay muli nagtipon upang purihin at magsamba sa kanyang pangalan. So ang ating pong program sa umagang ito ay tayo po ay aawit ng ating offertory and opening hymn and magbibigay po ng offertory and opening prayer ay si Brother Albert Sibugan. At susundan din po ito ng special number na i-play po ng ating technical assistant at ang magdadala po ng mensahe salita ng Diyos ay si Brother Jemel Dumagpoy. Tayo na po ay umawit ng ating offertory hymn at kunin na po natin ang ating tithes and offering. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, ang tahanan sa kaitaas ng mga langit, Diyos ni Abraham sa katakob, magandang umaga po Ama. At marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa po sa amin na muli po kami sasamba sa Espiritu at katotohanan. Nilingkod po kami sa iyong banal na harapan upang ikaw po ay aming pasalamatan at alam po namin, Ama, na muli po kaming tatanggap ng makalangit na pagpapala sa araw ng Sabat na ito. At muli amin pong inilalapit ang amin pong mga ikasampung bahagi at mga handog na ito ay magamit at maibalik ang kapurihan. At alam po namin, Ama, na maraming kaluluwa ang naghihintay ng pabalita ng ikatlong anghel. Kung pagpalay ng mga nagkaloob at nawa ang aming pong buong programa ay maging maayos, ang aming pong signal at ang aming ng pong mga sarili ay nakahandang tanggapin ang makalangit na karunungan. Ang iyo pong gagamitin sa mga oras na ito, pagkalooban po siya ng makalangit na karunungan upang
amin pong matanggap ang pagpapala, ang kabanalan, kaginawahan sa araw ng Sabat. Ito kami po ay patuloy na linisin at patawarin kung saan nasumpungan ng kulang ng kasala, ang lahat po hinilig salamatan, alang-alang sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. You're my strength when I am weak. You're the treasure that I see. You're my all in all. Seeking you as a precious jewel, or to give up I'd be a fool. You're my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Maraming salamat po, Sister Sam, sa awitin na inyong inihandog. At ngayon po, ating na pong mapapakinggan si Brother Jamel sa kanyang mensahe ngayong umaga. Ano ba ito? Yan. Blessed Holy Sabbath po sa ating lahat. Naririnig ba ako dyan? Yes po.
Maraming salamat po. Happy Sabbath po sa ating mga nakakasama sa Facebook Live. Ganon din sa ating nakasama ngayon dito sa Zoom. Happy Sabbath po sa inyong lahat. At sa akin pong mga regular na nakakasama po dito sa Puerto Princesa, Happy Sabbath po. Ngayon po ay tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon at alam kong napaka-familiar po sa atin yung topic po na ito. Sapagkat marami po sa atin ang marami po sa atin ang alam na yung bagay na ito. Minsan sinasabi natin napaka-basic na lang. So ito'y pinamagatan pong true repentance. At nais po ng Panginoon na maintindihan natin sapagkat marami po sa atin ay hindi nauunawaan ang tunay na pagsisisi. At alam din po natin na hindi naman po tayo darating sa pagsisisi kung hindi po natin naramdaman or nadama na tayo po ay nagkasala. So, yan po ang ating pag-aaral sa umagang ito. Naway samahan niyo po ako at bago ako magpatuloy, nais ko pong anyahan kayo sa isang maiksing panalangin. Muli po, Amang Banal, ang tahanan sa kitaasan ng langit ang malangit. Maraming salamat po sa iyong patuloy na kagandahang loob sa amin. At sa oras na ito, sa panibagong Sabat, naway samahan kami mula sa kung paano kami sinamahan kaninang umaga, ganun din po nawa sa oras na ito na habang kami po nag-aaral sa salita. Naway buksan yung puso isipan sa pamagitan po ng Banal na Espiritu upang maging maunawaan po namin ng lubos ang aming pag-aaralan sa umagang ito. Salamat sa pagdukon sa dalangin, patawarin kami sa pagkulang at pagkasala. Ang lahat ay sinasamo sa pangalan po ng Kristo. Amen. So, true repentance ay, ang sabi nga doon, hindi tayo darating sa pagsisi kung hindi naman tayo kinilos or maaring hindi tayo na-convict na tayo ay nagkasala. Kasi hindi naman magsisisi ang tao kung nadama niya na wala naman siyang kasalanan. At yun ang ating alamin na ano ba ang magiging nature o bunga ng mayroong totoong pagsisisi. At dito sa unang talata na ating babasahin, sabi po sa Joel chapter 2 verse 12, "Therefore also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning." Sa verse 13, "And rend your heart, and not your garments." Mapapansin nyo na yung sinabi na, "And rend your heart, and not your garments." Kasi alam natin na sa history ng Israel, ang palatandaan na sila po ay nagsisisi or matindi ang kanilang pagsisisi ay pinupunit nila yung kanilang mga damit. At isa po yun ng palatandaan na sila ay lubos na nagsisi sa kanilang kasalanan. Pero minsan, ito ay nagdadala lang ng outward appearance at hindi naman ang puso niya o hindi na bago o hindi na convict yung puso niya. Kaya nga sinabi niya dito, "Unrend your heart." Ngayon, anong sabi po ng Panginoon dito sa Stick to Christ paragraph 23 o page 23? "There are many who fail to understand the true nature of repentance." Kasi marami ang nagsisisi sa dila lang, marami ang nagsisisi sa bibig lang, at maraming nagsisisi na kunyaring mayroong pagbabago pero wala po palang lubos na pagbabago, lalo't higit sa kanilang mga puso. At sabi dito, "Multitude sorrow that they have seen, and even make an outward reformation, because they fear that their wrongdoing will bring suffering upon themselves." So saan sila natatakot? Saan sila nalulungkot sa kanilang kalagayan? Kundi dahil sa maaring mararanasan nila, pero hindi sila nalungkot o hindi sila nabigatan dahil sa ginawa nilang kasalanan. At yun po yung tinatawag na outward reformation. At pwede rin pong mangyari sa atin yan na nagsisi tayo
may pagbabago kunyari, pero dahil nagbabago tayo dahil alam natin na may mabigat na kaparusahan, pero hindi tayo nagbabago dahil or nagsisisi dahil nakagawa tayo ng kasalanan. At yun po yung marami ang nabigo sa pagkaunawa ng bagay na ito. At sabi pa dito, but this is not repentance in the Bible sense. So ano pala ang tinutukoy ng Panginoon na repentance in the Bible sense? Kung ating babasahin yung karugtong niya, sabi dito, they lament the suffering rather than the sin. So doon sila lubos na parang nalulungkot, nagsisisi, pero hindi pala doon sa kasalanan. Such was the grief of Esau when he saw that the birthright was lost to him forever. So yun yung naramdaman ni Esau nung malaman niya na hindi na pala siya ang tagapagmana nung sa bilang pagkapanganay. At yun yung naramdaman niya na takot siya doon sa nangyari sa kanya. Hindi siya natakot doon sa ginawa niyang kasalanan, kundi ang inisip niya ay napaka liit lang naman ang ginawa niyang kasalanan sapagkat doon lang naman siya nakipagpalitan sa pagkain. Pero hindi niya alam na yung kanyang paglabag ay isang bagay pala yon na mabigat na kanyang ginagawa. Kaya hindi niya nadama noon ang kabigatan, kundi doon lang siya na nabigatan sa maaaring mangyari sa kanya. Balaam, terrified by the angel standing in his pathway with drawn sword, acknowledged his guilt lest he should lose his life. So, itong si Balaam nung doon sa panahon na siya ay pupunta na upang kaniyang isumpa ang Israel, ay nagpakita sa kanya at na-recognize yun ng kanyang nakita niya ang anghel na may dalang sword. At unang na-recognize siya ng kanyang sinakyan na kabayo. Pero ang takot niya ay dahil baka papatayin siya, so doon lang siya nagkaroon ng kanyang pagsisisi. Pero hindi siya nagsisisi dahil gagawin niya ang isang masamang bagay. Sabi ito, but there was no genuine repentance for sin, no conversion of purpose, no abhorrence of evil. Katulad din po nung sinabi dito na kay Judas Iscariot, after betraying his Lord, exclaimed, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. So, sa kabila nung nalaman niya nagkasala siya pero hindi siya nalungkot o hindi siya nabigitan sa ginawa niyang kasalanan, kundi dahil lang sa tingin niya na ang ginawa niyang kasalanan ay hindi naman ganun kabigat. Yun yung mga pag-unawa natin minsan sa kasalanan. Kaya nga mayroon tayong mga pagsisisi na hindi po tugma o hindi po ayon sapagkat mali po yung ating pagkaunawa tungkol po sa pagsisisi. So tingnan natin yung sinabi dito na sabi niya, who are called to repentance. Kung ating balikan yung basic na pag-aaral, siyempre, ang kasagutan dyan ay sinasabi na, sabi sa Luke 5:32, I came not to call the righteous but sinners to repentance. Kaya nga, yung mga tingin sa kanilang sarili or pakiramdam sa kanilang sarili na hindi sila nagkakasala, so hindi po talaga sila darako sa pagsisisi sapagkat tingin naman nila ay wala silang kasalanan. Pero yung mga tao na laging sinisiyasat ang kanilang sarili bawat araw, kung si Apostol Pablo nga, sinabi niya na napakahaba ng kanyang paglalakbay, marami na siyang napatunayan sa kanyang sarili, pero sinabi niya pa rin sa kanyang sarili na hindi ko sinabi na ako'y ganap na kundi nagpapatuloy. At sinasabi niya sa kanyang sarili na I die daily. Pero sa atin, nagagawa ba yan natin? O naisip po ba natin na sa bawat araw, lagi nating iniisip o sinisiyasat ang ating sarili? Sabi dito, what goes with repentance? Ano ang kasama sa pagsisisi? So ayon dito sa
Luke 24:47, and that repentance and remissions of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. So ano ang kasama ng repentance? Remission. Ang sinabi po sa kasulatan na without the shedding of blood, there is no remissions of sins. Kaya ang makakapaglinis lang ng ating kasalanan ay sa pamagitan ng dugo. At kung sabi ng Panginoon, kung ang dugo noon ay nakakapagpatawad ng kasalanan, yung dugo ngayon na inalay ng anak ng Diyos ay hindi lang nagpapatawad, kundi nag-aalis, naglilinis mismo ng kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, ang sabi niya dito, repentance and remission of sin should be preached. Saan mauna? Sa Jerusalem. So, isa po yan sa mga dahilan kung bakit alam ko na maaring sa mga ibang mga bigay po ng study sa second service, maaring natas na po itong repentance. So, kaya ko po binalik ito uli kasi isa sa mga nag-convict sa akin ay lalo na itong verse na ito na sinasabi niya na beginning at Jerusalem. Kailangan i-preach among all nation yung repentance and remission. So kailangan mauna pala sa atin. Although alam natin kung ano yung repentance, pero kailangan hukayin pa natin yung malalim na tinutukoy po dito upang ang ating pagsisisi ay hindi po mawalan ng kabuluhan. Ngayon, sabi dito, repentance is necessary. Bakit kaya? Why repentance is necessary? Kung ating papansin, sabi ito sa manuscript 142, Christ is able to save to the uttermost all who come to Him in faith. He will cleanse them from all defilement if they will let Him. So mayroon pong kondisyon. Ang sabi niya, lahat ay kaya niyang, sabi niya dito, ay kaya niyang iligtas anumang uri ng kasalanan ang nagawa mo, kahit sa pinakamataas o sukdulan na kasalanan. At sabi niya dito, at kaya niya ring linisin ang lahat ng mga karumihan o pagkakasala kung ang kondisyon ay kung papayagan natin siya. Kaya hindi po pwedeng pipilitin tayo or hindi po ginagawa ng Diyos na pinipilit tayo na linisin ka kung ayaw mo naman magpalinis. Sabi dito, if they cling to their sins, they cannot possibly be saved. For Christ's righteousness covers no sin unrepented of. So ibig sabihin, yung mga kasalanan na hindi mo pinagsisihan o hindi mo na-recognize na kasalanan ay hindi po yan pwedeng o hindi kinukuberan ng Diyos, hindi niya tinatakpan. Kundi ano po ang tinatakpan niya at inaalis at nililinis yung mga kasalanan na pinagsisihan po natin. So sabi dito, sa kasunod sa manuscript pa din, God has declared that those who receive Christ as their Redeemer, accepting Him as the one who takes away all sin, will receive pardon for their transgressions. So kanina nabanggit yung iniquity, sins, iniquity, transgressions. Ito ngayon transgression na naman. So ano po ang pagkakaiba? Sa aking nabasa or nalaman ko po, ang sin is yun yung tinutukoy natin in general na kasalanan, which is kung ano man, either ginawa mo, either innocently, nagawa mo yung kasalanan, considered pa rin na kasalanan yon, or either nagawa mo na may alam ka, which is yun ay kasalanan pa rin kasi ang definition ng sin is the transgression of the law. Ang iniquity is yun yung sinasabi na pinantay kasi ang iniquity doon sa idolatry, which is tinutukoy po na ang iniquity is yung mataas na uri ng kasalanan. Kasi ang idolatry is yun, isa po yan sa mataas na kasalanan na kung baka sabi ng Panginoon, naging jealous sa diyan kasi pagdating sa idolatry ay siyempre, kaya nga sinabi niya sa unang commandment niya na thou shall have no other gods before me. Kasi yung idolatry is yung pagkilala mo sa isang Diyos na masigit doon sa Diyos na
na isa. Yun po yung idolatry. Kaya yan po ay isang uri na mataas na kasalanan, which is tinatawag po siya na iniquity. Pag marami po tayong ginawang ganon. Or ang transgression naman ay ang kasalanan na ginagawa mo knowingly, or ginagawa mo siya na alam mo yung tama, alam mo yung mali, pero ginagawa mo pa rin. That is transgressions. So kung mayroon kayong mas malinaw po na pagkaalam diyan, pwede mo naman i-correct pa. Pero yun po yung aking nabasa at nakita doon sa kumbaga sa description. Sabi dito, these are the terms of our election. Man's salvation depends upon his receiving Christ by faith. Those who will not receive him lose eternal life because they refuse to avail themselves of the only means provided by the Father and the Son for the salvation of a perishing world. Kaya hindi po pala tayo nagkamali na yung nagbigay sa atin ng kaligtasan ay ang Ama at ang Anak. Kumbaga yung pagkilala natin sa Ama at saka sa Anak. Kasi kung tatlo sila, magsisilos yung Holy Spirit, bakit hindi siya kasama dito sa salvation na binibigay? Kaya dito, makikita natin na tama yung ating yung description natin na there is one God, the Father, and His Son, Jesus Christ, na kanyang sinugo. So ngayon, yung mga hindi ko makilala, ang sabi niya, will lose eternal life because they refuse to avail themselves of the only means provided. Sa ating pagpapatuloy, sabi dito sa Acts 17 verse 30, and the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. So ito po sa panahon ng Israel, mula po sa pagkatawag kay Abraham, or maring sa pasimula pa nung kasaysayan ng sanlibutan, ay nandun na yung panawagan ng pagsisisi. Maging sa kay Cain, ang unang murderer na human, ay tinawag din sa kanya ang pagsisisi, ngunit hindi siya tumugon. Sabi ito sa Matthew 3 verse 2, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So nung sa panahon ni John the Baptist, nanawagan din po ng panawagan ng pagsisisi. Sa Matthew 4 verse 17, sabi dito, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So kahit sa panahon ng Panginoon, nandun pa rin yung panawagan ng pagsisisi. Sabi sa Acts 26 verse 20, but showed first unto them Damascus and at Jerusalem and throughout all the coast of Judea and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God and do works meet for repentance. So kahit sa panahon ng mga alagad, nandun pa rin yung panawagan ng pagsisisi. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin ito. Kasi kung hindi po natin maintindihan, sayang naman na nalaman natin ang katotohanan, nagpapatuloy tayo sa pagkaangkin na anak ng Diyos, pero may mga bagay pala tayong hindi naintindihan, lalo't higit itong sa panahon ng ating pagsisisi. Sabi sa Selected Messages Volume 2, paragraph or page 19, paragraph 1, the Old and New Testament scriptures show us the only way in which this work should be done. Anong kailangan gawin? Repent, repent, repent was the message rung out by John the Baptist in the wilderness. So ilang beses sinabi itong repent? 3 beses. Ang sabi dito, na any word na ni-repeat itself ay nagpapakita ng importansya ang salita na yon or ang anumang mensahe. Ang sabi dito, Christ's message to the people was, except ye repent, ye shall all likewise perish. And sa apostles naman, and the apostles were commanded to preach everywhere that men should repent. So mahalaga po sa atin kasi maging yung mga alagad or sa panahon ng Panginoon, kung hindi po nagsisi si Pedro, ay maaring iba po ang kanyang magiging buhay.
kung hindi po tama ang kanyang pagsisisi. So tandaan natin na si Judas po ay nagsisi din naman, pero ang kanyang pagsisisi po ay dahil sa pwedeng mangyari sa kanya. Doon siya natakot. Hindi niya nakita kung gaano kalaki o gaano kalalim yung ginawa niyang kasalanan na pagkanulo sa anak ng Diyos. So sabi pa dito, repentance is a gift from God. So ibig sabihin, hindi pala tayo pwedeng magsisi lang na magsisi kung walang conviction. Kaya marami pong nagsisi na hindi po nadama yung tunay na pagsisisi o hindi nakita yung tunay na bunga ng pagsisisi. Ang sabi dito sa Romans 2 verse 3, "And thinkest thou this, O man, that judges them which do such things, and doest them thus, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?" Sa verse 4, "Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and long suffering, that knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?" So hindi natin alam na, di ba, napapansin nyo ngayon, marami pong kalamidad na lumabas. Maraming mga sakuna, maraming mga pangyayari na pagpapahintulot ng Diyos sa judgment dito sa sanlibutan. At hindi nyo ba alam na iyon ay kabutihan ng Diyos na nagdadala sa atin sa pagsisisi? Kasi minsan ang tao, pag walang problema, walang sakuna, walang trials, walang anumang bagay na nangyari, ang lahat ay flow, dumadaloy lang ng maayos, walang iniisip na kabigatan. Minsan hindi po natin naiisip ang kahalagahan ng mga bagay sa langit. At minsan hindi rin natin naisip ang Diyos na may lalang sa atin at nagpahiram ng ating buhay. Kaya yung judgment ay isang paraan ng Diyos bilang pag-ibig sa atin upang gisingin tayo sa ating kalagayan. At ang sabi niya, the goodness of God leadeth thee to repentance. Kaya marami sa mga tao na pag dumanas na nakaranas ng kalamidad, marami doon ay dumaan sa pagsisisi or humantong sa pagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Pero ang tanong, gaano po ba natin naunawaan ang pagsisisi? Kasi minsan, pag wala na pong kalamidad, balik naman po tayo sa dati nating kalagayan. So, tingnan po natin ang sinabi po dito sa Notes and Leaflets, Volume 1, page 65, paragraph 4. The Spirit of God will answer the cry of every penitent heart. So tandaan po natin ito na the Spirit of God will answer the cry of every penitent heart. Sabi nito, for repentance is the gift of God and an evidence that Christ is drawing the soul to Himself. So yung pagsisisi pala na regalo ng Diyos ay siyang ebidensya na ang kaluluwa ay dinadala o nilalapit ng Panginoon sa kanyang sarili. So we can no more repent of sin without Christ than we can be pardoned without Christ. And yet it is a humiliation to man with his human passion and pride to go to Jesus straightway, believing and trusting Him for everything which he needs. Ito yung nakakalungkot kasi sa panahon ng Panginoon, maraming mga leader ang hindi lumapit sa Kanya kasi sino ba itong hindi naman kilala? Bakit kami maniniwala sa Kanya? At sa ating panahon, nauulit pa rin po yun. Marami sa atin ang hindi lumalapit o hindi nakikipag-isa kasi tingin nila sila naman ay mas maraming kaalaman, mas sila yung mga or maaring mas maraming karanasan na. Minsan ayaw makipag-isa sapagkat tingin nila ay hindi naman sila karapat-dapat na pagkatiwalaan. Pero ano po ba talaga ang dahilan na kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito? So, yun po yung pride. Kasi ayaw nilang lumapit sa Panginoon. Ang gusto nilang mangyari na sila po ay lalapitan ng Panginoon para abutin sila.
Pero ang sa atin, sinasabi ng Panginoon, tayo dapat hanapin natin. Kasi ang sinabi sa Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So, ibig sabihin, tayo yung maghanap. Hindi po ang Diyos ang humahanap sa atin. Maaring pinapadalhan lang tayo ng mga tao na maaring maggabay at maghayag sa atin ng kaligtasan, pero tayo po mismo, conviction natin ang hanapin ang Diyos. So, tandaan po natin na sa panahon ni sino yung nanalangin na si Cornelio, na pinadala sa kanya sinugo ng Panginoon si Apostol Pedro, sapagkat si Cornelio ay naghahanap na sa Diyos. Kumbaga, ayon sa kanyang ginawa, nagpapakita ito na gusto niya pa ng makilala pa ang Diyos na nagdala sa kanya ng kabutihan. Ngayon, tingnan po natin yung sinabi dito na repentance is just to feel sorry. Ang pagsisisi ba ay tama lang na madama mo na dinadamdam mo? Tama lang ba na sinasabi mo na ikinalulungkot ko? Yun ba ang tamang pagsisisi? Ang sabi po dito sa Youth Instructor, March 5, 1903, paragraph 8, some who cherish defects confess that they are doing wrong, but year after year passes and finds them still in bondage to these sins. Each year, the same acknowledgement is made, but no change appears in the life. So ito yung nakakalungkot. Kasi sinasabi natin, lalo na ngayon, malapit na naman magtatapos ang taon, mayroon na naman tayong New Year's resolution. Pero ang tanong, taon-taon ba tayo na nagbibigay or naglalagay ng New Year's resolution, lahat po ba yan ay nasunod natin? Or nagawa po ba natin? Kasi sabi niya dito, they confess but they do not repent. Bakit kaya? Kasi ang repentance ay kasama niya po ang confession. Sinabi niya sa 1 John 1:9 na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. So ang repentance ay may kasamang confession para tayo mapatawad. Pero pwede pa lang mag-confess pero hindi ka nagsisisi. At sabi nito, they do not realize how grievous their sins in the sight of God. If they were really one with Christ, if His Spirit were dwelling in them, they would see the sinfulness of sin. Not only would they confess, but they would, sabi nito, forsake that which God abhors. So yun pala ang repentance. Hindi lang iyong inihayag, kundi iyong dinamang tinalikuran kung anuman yung hindi nakakalugod sa harap ng Diyos. Yun po ang bunga ng repentance. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, sabi dito, how much, I ask, do you love His appearing? How much you value eternal above temporal things? So, wala na pang paligoy-ligoy. Ang sabi dyan, just as much as your work show and no more. Ibig sabihin, saan ang iyong pinapahalagahan ng higit? Yung temporal ba o eternal? Makikita po yan ngayon sa buhay natin, saan tayo nagbibigay ng mas higit na atensyon, mas higit na oras, at mas higit na pagsisikap. Kasi doon po natin malalaman yan kung ano ang buhay natin ngayon. Sabi nito, brethren and sisters, the night is far spent, the day is at hand. I call upon you to awake out of sleep. Let every church arouse and put away their pride and vanity and worldliness. Let them humble their hearts before God by repentance, that they have lifted so few burdens for Christ. So nawa ay nakita natin itong panawagan niya, kasi maraming mga bagay na kaya tayo hindi nagkakasundo, hindi nagkakaisa, sapagkat mayroon tayong mga kanya-kanyang pinanghawakan. At mayroon tayong mismo sa ating sarili, lalo't higit itong 5 word o 5 litra na isang word, yung pride, na mayroong I sa gitna. At yun yung laging malakas po sa atin. Sa ating pagpapatuloy, anong gagawin natin? Remove what hinders. Kung ating balikan yung
yung panalangin ni Solomon nung ididikit niya ang templo, isa po ito sa mga panalangin niya. Sabi dito sa 2 Chronicles chapter 6 verse 37, sabi dito, "Yet if they bethink themselves in the land whither they are carried captive, and turn and pray and unto thee in the land of their captivity, saying, we have sinned, we have done amiss, and have dealt wickedly." So itong pagkilala pala sa kasalanan, yung pagkilala sa ating sarili na na gumawa ng kasalanan, ay isang paraan pala ito na ikaw ay kumikilala sa iyong sarili na wala kang magawa, or ikaw ay mahina at walang magawa sa iyong sarili. Sabi dito sa verse 38, "If they return to thee with all their heart and with all their soul in the land of their captivity, whither they have carried them captives, and pray towards their land, which thou givest unto their fathers, and towards the city which thou hast chosen, and towards the house which I have built for thee, for thy name." Sabi niya sa verse 39, "Then hear thou from the heavens, even from thy dwelling place, their prayer and their supplications, and maintain their cause, and forgive thy people which have sinned against thee." At sabi sa verse 40, "Now my God, let I beseech thee, thine eyes be open, and let thine ears be attent unto the prayer that is made in his place." So ano po ang hadlang kung bakit hindi po nakikinig ang Diyos, o hindi po tayo narinig ng Diyos? Sapagkat hindi po natin kinikilala yung ating sarili na makasalanan at nagkasala. At yun po yung ito po yung binabalik ko, na ang dahilan kung bakit nagiging hadlang na hindi tayo dinidinig ng Diyos, sapagkat hindi natin kinikilala yung ating sarili kung ano tayo. Ngayon, sabi dito, "By prayer and confession of sin, we must clear the king's highway. As we do this, the power of the Spirit will come to us. We need the Pentecostal energy. This will come, for the Lord has promised to send His Spirit as the all-conquering power." So, kailangan po ma-realize natin na kung ano po ang ating kalagayan, yung ating sarili mismo. Sapagkat kung maintindihan po natin, ay makita natin ang ating pangailangan at hingin natin sa Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, sabi dito, "There is no need today of such a revival of true heart religion," or there is need today of such a revival of true heart religion as was experienced by ancient Israel. Sabi dito, repentance is the first step that must be taken by all who would return to God. So kung ngayon medyo nagbabanjing-banjing tayo, namamasyal, hindi natin ginawa ang kalooban ng Diyos, hindi natin sinunod ang kanyang salita. So ang unang step is repentance. Ang sabi niya, no one can do this work for another. Hindi pwedeng magsisi ka muna, Brad, para sa akin. Kundi kailangan ikaw mismo. We must individually humble our hearts or our souls before God and put away our idols. When we have done all that we can do, the Lord will manifest to us His salvation. So pero po, hindi siya gagawa sa atin kung hindi po tayo papayag. Kaya kailangan tayo mismo ang magpapakumbaba sa ating sarili, or magsusumamo sa Diyos na kahabagan po tayo. At ang sabi niya, put away our idols. Ngayon, sabi niya, is repentance will change our churches. Pwede ba ang pagsisisi makapagbago sa mga iglesia? Sabi niya, unless this converting power shall go through our churches, unless the revival of the Spirit of God shall come, all their profession will never make the members of the church Christians. So hindi pala, tatawagin lang tayong Kristiyano, pero pag wala yung converting power ng Diyos, ay hindi po mababago ang iglesia, sapagkat ang membro mismo ay hindi naman nakatanggap ng converting power.
There are sinners in Zion who need to repent of sins that have been cherished as precious treasures. Pag sinabing precious treasures ay kumbaga parang nagiging ano mo na yan, tinatawag na yan na darling sin, na gusto mo siyang gawin. Ito'y kasalanan, ngunit hindi ka naman hindi nalalaman ng iglesia na mayroon kang ginagawang ganyan. Pero ang sabi ng Panginoon, until these sins are seen and thrust from the soul, until every faulty and lovely trait of character is transformed by the Spirit's influence, God cannot manifest himself in power. There is more hope for the open sinner than for the professedly righteous who are not pure, holy, and undefiled. So ito yung nakakalungkot. Minsan tayo madalas maghusga sa mga tao na masyado tong makasalanan, itong taong ito wala nang pag-asa. Pero tayo pala ay mas matindi pa or mas hopeless pa tayo kaysa kanila sapagkat tayo ay nagpapanggap pero wala namang impluwensya na nakikita po sa atin. Mas maigi pa itong mga open sinner sapagkat may pagkakataon pa sila sapagkat maraming pagsaway ang pwede nilang marinig at maring makita niya ang kanyang kasalanan na nagkamali siya. Pero itong mga professed at nag-aangkin na walang mga kasalanan ay delikado po ito. Sapagkat paano sila itutuwid kung hindi naman nila nadama na sila ay nagkasala. Ngayon sa ating pagpapatuloy, sabi dito, who is willing to take himself in hand, who is willing to lay his finger upon his cherished idols of sin, and allow Christ to purify the temple by casting out the buyers and sellers, who is prepared to allow Jesus to enter the soul and cleanse it from everything that tarnishes or corrupts. The standard is, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. God calls upon men and women to empty their hearts of self. Then His Spirit can find unobstructed entrance. Stop trying to do the work yourself. Ask God to work in and through you until the words of the apostle become yours. Kaya ang sabi dito, I live yet not I, but Christ liveth in me. Wag nating katulad ng lesson natin kanina kay Saul, wag nating gayahin na ang kanyang paraan ay para malugdan niya ang Diyos, ay sinuway niya ang instruction ng Diyos at tingin niya ay yung kanyang ginawa na pag-preserve sa mga iaalay na mga tupa ay nakakalugod sa Diyos. Pero yun po ang kanyang kamalian sapagkat hindi pala yun ang nararapat niyang gawin, kundi ang sabi doon ng Panginoon na mas maigi ang pagsunod kaysa hain. So, ngayon sabi dito, what is the nature of true or genuine repentance? So, paano natin malaman na tayo ay nakaranas nito? Na mayroon tayong totoong pagsisisi. Ang sabi po dito sa Step to Christ 59, paragraph 1, there is no evidence of genuine repentance unless it works reformation. Ibig sabihin, mayroong pagbabago. Unang-una, if He restores the pledge, anuman ang ating mga ipinangako na hindi natin nagawa, ay dapat po nating ibalik. Sabi pa dito, give again that He had robbed. So saan po ito tumutukoy? Doon sa mga tithes and offering natin na hindi po natin na bigay sa Panginoon ay kinikilala tayo ng Diyos na magnanakaw. At ang sabi niya, ibigay natin sa Kanya ang ating mga ninakaw. Sabi niya pa dito, confess his sins and love God and his fellow men. So ating ihayag ang ating mga kasalanan at ibigin natin ang Diyos at ang Kanyang yung ating kapwa. At sabi pa dito, the sinner may be sure that he has passed from death unto life. So ito po yung ebidensya. Tandaan niyo na sa panahon sa ministry ng Panginoon, nung dinalaw niya ang bahay ni Zaccheo, ang sinabi ni Zaccheo, nung sinabi ng Panginoon na ang anuman ang kanyang
nagawa noon kung siya may ay nagmalabis o kung mayroon man siyang nagawang mga pagmalabis, ang sabi niya, ibabalik niya ito ng makaapat na bisis. Kaya nga sa panahon na yon sinabi ng Panginoon, ang kaligtasan ay dumating sa pamamahay na ito. Sapagkat nakita ng Panginoon yung pagsisisi at pagbabago ng kanyang puso. At yun po ang ebidensya dapat na madama natin kung gusto natin maranasan ang totoong pagsisisi. Sabi dito sa page 24 ng Stick to Christ, the prayer of David after his fall illustrates the nature of true sorrow for sin. His repentance was sincere and deep. There was no effort to palliate his guilt, no desire to skip the judgment threatened inspired this prayer. David saw the enormity of his transgression. He saw the defilement of his soul. He loathed his sin. Hindi sila magkapareho ni Saul na nagkasala na marami pang mga pasikot-sikot. Kumbaga, ang ginagawa niya, ginajustify niya pa yung kanyang ginawa na tama naman kasi hindi naman pansarili niya. So, yun ang nakakalungkot na kanyang ginawa. Sabi niya, it was not for pardon only that he prayed, but for purity of heart. Kaya ang panalangin po natin ay hindi lang po tayo mapatawad katulad ng dalangin ni Haring David. Ang sabi niya sa Psalms, sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. At yun yung dapat nating ipanalangin. He longed for the joy of holiness to be restored to harmony and communion with God. This was the language of his soul. So makikita natin dito ang tunay na pagsisisi. Ito yung totoong pagsisisi na naranasan po ni Haring David. Nasabi dito sa Psalms 32 verse 1, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Sabi sa verse 2, blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. So, ito yung kanyang nasabi nung time na siya po ay pinatawad. Kasi kung katulad ni Saul na hindi po napatawad, na nagmamatigas siya sa kanyang kalagayan, sa kabila nung pinakita na sa kanyang kasalanan o sa kanyang mga nagawa na kasalanan ay hindi pa rin po dumating sa punto na siya po kinikilala niya ang kanyang kasalanan. Kaya mahirap po sa atin pag kinonvict na tayo at marami pa tayong sinisi na dahil kay ganito, dahil si ganyan, dahil sa nangyari, dahil sa ganon. Pag yan pa rin ang ating mga ginawa, ibig sabihin baka matulad tayo kay Saul na hindi po nakasumpong ng kapatawaran. Ngayon, sabi dito sa Step to Christ 28 paragraph 3. We may have flattered ourselves, as did Nicodemus, that our life has been upright, that our moral character is correct, and think that we need not humble the heart before God, like the common sinner. But when the light from Christ shines into our souls, we shall see how impure we are. We shall discern the selfishness of motive, the enmity against God that has defiled every act of life. Then we shall know that our own righteousness is indeed as filthy rags, and that the blood of Christ alone can cleanse us from the defilement of sin and renew our hearts in His own likeness. So pag isa ka sa mga nakadama nito, ay makikita po sa buhay natin yung bunga. Yung mga bagay na naging bunga ng pagkatanggap mo sa biyaya na ipinagkaloob nito. At ito po yung katibayan na kung hindi po o kinikilala pa rin natin ang ating sarili na hindi na ko naman kailangan magsisi, wala naman akong kasalanan. So pag ganun po ay baka matulad tayo sa mga Parisiyo at mga Sadusiyo na kinikilala nila ang kanilang mga sarili na sila po ay walang mga kasalanan. And sabi pa dito sa Stick to Christ paragraph 30, yung dalawang kalagayan po ng Parisiyo at saka yung sa publican, sabi dito, the poor publican who prayed, God be merciful to me a sinner.
regarded himself as a very wicked man, and others looked upon him in the same light. But he felt his need, and with his burden of guilt and shame, he came before God asking for his mercy. His heart was open for the Spirit of God to do its gracious work and set him free from the power of sin. Pero sa kabilang dako naman sa Pharisee, sabi niya, the Pharisee's boastful, self-righteous prayer showed that his heart was closed against the influence of the Holy Spirit. Because of his distance from God, he had no sense of his own defilement. In contrast with the perfection of the divine holiness, he felt no need and he received nothing. So, makikita natin na pag ikaw mismo kumikilala sa sarili mo na makasalanan, ay madadama mo ang iyong pangailangan. Pero pag ikaw ay kinikilala mo ang sarili mo na hindi ka nagkakasala, so maaaring hindi mo kailangan na magsisi. At yun po ang nagiging kalagayan ng mga Pharisee noon. Sa huling babasahin po natin, or sa second to the last, ang sabi dito, personal character of Christ intercession, kasi alam natin ang Panginoon ay nasa kabanal-banalang dako at ito po yung kanyang ginagawa na sa kanyang pamamagitan sa atin. Sabi dito, Christ is watching. He knows all about our burdens, our dangers, and our difficulties. And he fills his mouth with arguments in our behalf. He fits his intercessions to the needs of its soul as he did in the case of Peter. Di ba ang sabi niya, Peter, hiningi ka ni Satanas upang ligligin pero ipinanalangin kita. So yun yung ginagawa ng Panginoon sa atin sa pangapanahong ito. At sabi niya, our advocate fills his mouth with arguments to teach his tried, tempted ones to brace against Satan's temptation. He interprets every movement of the enemy. He orders events. So ito po yung napakagandang pangako ng Diyos na makita natin na siya ngayon sa kanyang kalagayan ay ang bawat kaluluwa na kumikilala sa kanya ay binabantayan niya. At lahat ng mga dumarating sa atin na trials ay mayroon siyang mga paalala, mayroon siyang mga lesson na gusto niya na atin pong matutunan. And last po, ang sabi niya dito sa John 14:27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Bakit kaya anong klase ito ng kapayapaan? Ang sabi niya dito, itong kapayapaan na ito ay hindi ito yung na binibigay ng mundo. At ito yung kapayapaan na sinasabi na pag mayroon ka po nito, pag ikaw ay nagsisi ng tapat, nagsisi ng tunay, o mayroon kang pagsisisi na tunay, ay madadama mo, matatanggap mo itong kapayapaan na ito. At itong kapayapaan ay ito yung kapayapaan na sinasabi, the peace that passeth understanding. Na mayroon kang Diyos na kinikilala, mayroon kang anak ng Diyos na namamagitan sa iyo at patuloy na tumitingin sa iyo. Anuman ang dadanasin mo ay alam niya at nalalaman niya. Kaya yung kapayapaan na yon ay magiging sa bawat isa nawa sa atin. So nawa mga kapatid, sa ating pag-aaral ay makita natin yung kahalagahan ng pagsisisi. Hindi po ang pagsisisi ay doon lang sa panahon na tayo ay unang tumanggap sa ating Panginoon. Kundi ang pagsisisi ay dapat po nating malaman o dapat po nating patuloy na madawa sa bawat araw, sapagkat sa bawat araw po ay hindi natin alam kung ano po ang pwedeng gawin ng kaaway at dapat nakahanda tayo upang kilalanin anuman ang mga bagay na nangyari po sa atin. Nawa ang lahat ng ating mga natutunan ay magkaloob po sa atin ng kapayapaan na katulad ng ipinangako ng Diyos. Ang kapayapaang ito na siyang magiging kalakasan at gabay ng bawat isa habang tayo po ay nasa sanlibutan ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat and happy Sabbath po.
Amen. Maraming salamat po, Brother Jumel, sa isang napakahalagang mensahe po para sa atin na bilang paalala na ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang ito yung simpleng pagsisisi lamang, kung hindi taos-puso ang napagbabalik loob sa ating Panginoon. At ah, ito po yung pagkilala at pag-amin natin sa ating kasalanan na may kababaang loob, pagsuko sa ating mga maling gawi at kahandaan na magbago mula sa ating mga puso at hindi lamang po sa panlabas. So, dito na po nagtatapos ang ating our worship program. Tayo na po ay umawit ng ating closing song and closing prayer na ibibigay po sa atin ni Brother uh, Robert Aiken. Brother Rob, may we ask you to lead our closing prayer? Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, that you have died on, and suffered the humiliation of coming to earth and being smitten by human agents and by Satan's continual harassment. We understand also that
our sin is added to the suffering that Jesus has died on our behalf, and that as we continue to go against God's will, that there is suffering and disappointment in heaven. And Lord, we ask that you give us humility, Lord, to understand our case with heaven, so that we may be right in right standing with you, that we may not be a persistent sinner, that we may not go against God's will, and yet offer this this prayer that you will forgive our slights and any sin which we know is even against God. So we ask humbly that you will work in us, Lord, to understand what is sin, and we ask for the Holy Spirit that you will work on our hearts. And as we pray, Lord, as we come to you on a daily basis, that we will have a clear understanding of what it is that of our relationship with you and what God is expecting of us. And so, Lord, we know that this is the only means where we can understand the price of sin and what and how it's a condition of heaven and condition of our salvation, Lord. So we ask that you help us with our overcoming, and we know that as each time we sin in repetitive behavior, Lord, that we need to repent in fullness and humility and in purity, Lord. Help us to be right with you, and we ask for strength to overcome as Jesus overcame also. Lord, we thank you for this lesson on repentance and how we can only be right with God as we are right with you in truth and in an understanding of the law of God and our actions against it. Lord, thank you for that you died on the cross for our sin, and we pray that you will be with us in this week and in our Christian lives and our experience to be faithful and true. And may we ever appreciate the cross of Christ on our behalf. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, dito po nagtatapos ang ating hour of worship. At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-join sa atin mula po dito sa Zoom at yung mga nanonood po via Facebook Live. At ini-invite ko po kayong muli sa program po natin mamaya hapon ng 1 p.m. para po sa mga Bible class. At ayun po. Magandang umaga po sa ating lahat and happy Sabbath po sa atin.